Hello, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong nag-iisang Mama Mia. And today, mag-share na naman tayo ng ibang kwento ng pag-ibig at mga pagsubok. Hello po sa inyong lahat na naka-tune in ngayon, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nag-click para pakinggan itong kwento nating ito. Hello po sa inyong lahat. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do click the subscribe button and click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat may i-upload tayong kwento. Susubukan ko pong mag-upload araw-araw para po sa inyo dahil lubos ko po kayong na-appreciate, lalong-lalo na yung mga bago nating mga tagapakinig na agad-agad na nag-click ng notification bell at agad-agad na nag-click ng subscribe. Hello po sa inyo. Sa mga tagasan na Pablo City, Laguna, hello po. Welcome po sa ating YouTube channel. Hello po kay Sonny Pahura. Maraming salamat sa pakikinig. Kay Jack Palalios, hello, maraming thank you po sa lahat ng mga nag-comment sa past videos natin, yung mga nag-react, yung mga nagbigay ng kanilang mga opinion, nagbigay ng kanilang mga advices. Hello po from South Dakota, USA. Hello. Pero taga Cebu po talaga daw siya, si Sally Boma. Hello po, thank you so much. How's the USA? Alam mo ba, pangarap ko makapunta ng USA? Sino ba naman ang hindi nangangarap? Hello po kay Jane Perancolio. Maraming salamat sa pakikinig. And syempre sa lahat ng mga nakikinig all the way from Qatar, thank you so much. Sa ating mga OFW na lagi pong nakatune in sa atin, na lagi pong nakikinig sa atin, hello po sa inyo. And of course, sa Germany, hello po. Wow, may tagapakinig na tayo from Germany. Ang dami-dami talagang Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya siguro hindi tayo masyadong nahuhomesick. At ito rin ang isa sa mga purpose ng vlog na ito, isa sa mga purpose ng YouTube channel na ito, para po mabigyan po kayo ng kahit konting libangan, kahit konting entertainment, para po wag masyadong ma-homesick dito sa atin sa Pilipinas. Hello, maraming thank you sa lahat ng mga nag-comment. At kung meron po kayong mga reaction sa bawat video na ating i-upload, huwag po kayong mahihiyang mag-comment down below. Kung meron po kayong pa-shoutout, meron po kayong mga special someone na gusto nyong batiin natin, pwede po yan. Pero sana huwag kayong magalit kung hindi natin kaagad-agad nababasa. And today po, kayo po ba ay naniniwala sa pikot? Oo, pikot. Yun bang inano ka lang, pinikot ka lang, pinilit ka lang para makipagrelasyon sa isang tao. Mahirap po ang relasyong ipinipilit dahil sa huli, meron talagang nasasaktan. Pero hindi mo rin naman masisisi yung mga taong nagmamahal na namimilit na mahalin din sila. Dahil yun lang naman talaga siguro ang pinaka-ultimate purpose ng tao dito sa mundo, ang magmahal at ang mahalin pabalik. Huwag na po nating patagalin, simulan na po natin ang kwento ni Justin dito lamang sa inyong Dear Mama Mia. May pag-asa bang magtatagal ang isang relasyon at pagmamahal na hinog sa pilit? Yun bang hindi naman talaga sana kayo, pero bigla na lang pagkagising mo ay wala na pala ang iyong pinakatangi-tanging kalayaan? Dear Mama Mia, naniniwala po ba kayo sa pikot? Yun bang kahit hindi mo naman mahal ang isang tao, pero nagagawa pa rin nilang itali ka sa isang relasyon kahit na ayaw mo? Ako si Justin, at ito ay ang kwento kong mahirap i-explain dahil ang totoo, Mama Mia, nakapiring ang aking mga mata, nakabusal ang aking bibig, at nakatali ang aking mga kamay at paa. Nung kabataan ko, Mama Mia, aminado po ako na isa akong bulakbol sa aking buhay. Barkada dito, barkada doon, lasingan dito, lasingan doon, lakwat siya kahit saan. Hindi na rin ako pumapasok sa eskwela simula noong nag-grade 11 ako. Kaya naman tumigil na rin ako sa aking pag-aaral. Ang araw-araw ng buhay ko, Mama Mia, ay puro na lang sermon ang natatanggap ko mula sa nanay ko. Suntok naman mula kay Papa, lalo na kapag naha-high blood na siya sa pagsagot-sagot ko kay Mama. Mahal na mahal ko naman ang mga magulang ko, Mama Mia. Sadya lang talagang hindi ako masaya noon sa buhay ko.
Hindi ako masaya sa pamilya ko dahil lagi na lang yung mga mali ko ang kanilang napupuna. Kesyo napapabarkada raw ako sa mga adik. Kesyo wala raw patutunguhan ang buhay ko. Hindi raw ako marunong magdesisyon, kaya alam raw nila na mapapariwara raw ako. Kung hindi sa sementeryo, ay baka sa kulungan raw ang bagsak ko. Yan lagi ang sinasabi nila sa akin. Yan lagi ang pinapahiwatig nila sa akin na isa akong walang kwentang tao, na pwede akong itapon anumang oras, na pwede akong palitan ng kahit na sino sa buhay ko. Mama Mia, wala naman akong naging pakialam noon. Siguro nung una nasasaktan ako. Nung una iniinda ko ang sakit ng kanilang mga sinasabi. Pero habang tumatagal, ay nasasanay na ang puso ko. Namamanhid na ang damdamin ko sa mga sinasabi nila sa akin. Kaya naman, Mama Mia, sa barkada ko po nahahanap ang pagtanggap at paggalinga na hindi ko mahanap-hanap sa sarili kong pamilya. Siguro naman hindi niyo ako masisisi kung bakit ganun ako. Ang dami-daming nagtatanong sa akin kung bakit ko raw sinasayang ang buhay ko. Sa tingin ko naman ay hindi sayang ang buhay ko, Mama Mia, dahil lang totoo niyan ay masaya naman ako sa ginagawa ko. Hindi ko naiisip noon ang future ko. Ang naiisip ko lang ay ang araw-araw na nagiging masaya ako at nakakalimutan ko ang lahat ng lungkot dito sa dibdib ko. Mama Mia, wala pong araw na ginawa ang Diyos na hindi po ako sinesermonan ng mga magulang ko, maging ng mga kapatid ko. Pero isang araw po, Mama Mia, hindi ko akalain na magbabago pala ang lahat sa buhay ko nung makilala ko ang isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Emily. Si Emily po, Mama Mia, ay isang elementary teacher na kaibigan ng ate ko. Hindi ko pala nabanggit sa inyo, Mama Mia, na teacher po ang ate ko. Teacher din po ang mga magulang ko, kaya naman malaking insulto sa kanila na hindi nila ako madisiplina, na hindi nila ako maituwid sa tamang landas. Mama Mia, nagkakilala kaming dalawa ni Emily nung anniversary ng mga magulang ko. Gabi na noon at nagkakasiyahan na ang lahat. Actually, hindi po ako pumunta sa celebration. Gabi na ako nung umuwi. Papunta na sana ako sa kwarto ko noon nung mapansin ko na bukas ito. Papasok na sana ako pero napansin kong may isang babaeng umiiyak sa loob. Miss, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Tanong ko sa kanya. Siguro, Mama Mia, ay hindi niya ako napansin dahil iyak pa rin siya ng iyak. Hagulgul talaga na para bang ang sakit-sakit ng pinagdadaanan niya. Naawa naman ako sa kanya kaya pumasok na lang ako sa kwarto ko, sinara ko ang pinto at umupo sa tabi niya. Nung maramdaman siguro niya na may umupo sa kanyang tabi, ay dun niya lang nalaman na nandun na ako. Ah, sorry, ikaw bang may-ari ng kwarto na to? Tanong na sa akin. Ah, oo, ako nga. Teka, bakit ka nga pala napunta dito? Tanong ko sa kanya. Sorry ha, kanina pa kasi ako naghahanap ng isang sulok na walang makakakita sa akin. Tapos nakita ko tong kwarto mo, madilim, kaya alam kong walang makakapansin sa akin dito. Malungkot niyang sabi. Tinanong ko siya kung bakit siya nandoon at umiiyak at hindi sumasama sa kasiyahan sa labas. Ang sabi niya, Mama Mia, ay may pinagdadaanan daw siya. Ayaw daw naman talaga niya sa mga ganitong klaseng kasiyahan pero ang naisip niya ay baka ito ang kailangan niya para ma-enjoy ang buhay niya. Sorry talaga. Akala ko walang tao. Sige, aalis na ako. Sabi niya sa akin. Pero pinigilan ko siya, Mama Mia. Tinanong ko kung bakit siya umiiyak. Umiling lang siya at halatang ayaw niyang pag-usapan ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Kaya hinayaan ko na lang siya na lumabas ng kwarto ko. Pagkatapos niyang lumabas ay nagbihis na rin ako at natulog na. Kahit ang ingay-ingay pa sa labas ng bahay namin ay hindi ko yun iniinda.
Alam ko naman na walang maghahanap sa akin doon. Alam ko naman na walang mag-iisip na a-attend ako sa party ng anniversary ng mga magulang ko. Siguro nga, para sa kanila Mama Mia ay mas mabuting wala ako dahil pag nagkataon, baka ako lang ang dahilan kaya magkakagulo. Binigay ko na rin sa mga magulang ko ang gabing yon at hindi na ako nagpakita sa kanila para nang sa ganun ay hindi ko na mabuwisit ang mga araw nila. Habang natutulog ako Mama Mia ay hindi talaga maalis sa isip ko ang mukha ng babaeng umiiyak kanina. Pero naisip ko hindi ko naman talaga siya mapipilit kung ayaw niyang sabihin sa akin ang problema niya. At wala akong dapat pakialam sa problema niya dahil hindi ko naman siya kaano-ano. Kinabukasan pagkagising ko ay maaga akong naligo. Bababa na sana ako nung bigla akong tinawag ng mga magulang ko para kumain. Ayoko sanang sumama sa kanila na kumain pero nakita kong good mood sila kaya ayokong maging dahilan para pumangit ang mood nila buong araw. Total hindi naman ako nagmamadali kaya sasamahan ko na lang silang kumain. Pagdating ko sa kusina namin ay nakita ko yung babaeng umiiyak kagabi. Dito kami pinakilala ng ate ko sa isa't isa. Siya pala si Emily Mama Mia. 6 na taon ang tanda niya sa akin. Tatanungin ko sana siya sa pagkainan kung bakit siya umiiyak pero nakita kong iniirapan niya ako. Nakita ko sa mga mata niya na nakikiusap siyang wag kong banggitin sa iba ang nakita ko kagabi. Kaya hindi na rin ako nagsalita. Ngumiti na lang ako sa kanya at sinabi kong ikinagagalak ko siyang makilala. Nagmadali na akong kumain tapos umalis na rin ako. Mama Mia, sa buong araw ko na yon ay na-enjoy ko na naman kasama ang aking mga barkada. Tambay sa kung saan-saan, inuman at kung iba't ibang mga activities pa ang ginawa namin. Hanggang sa makatanggap ako ng isang text message mula sa isang unknown number. Hi Justin, salamat at hindi mo sinabi yung problema ko. Pagkabasa ko noon ay nahalata ko na si Emily yon. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang cellphone number ko at ang sabi niya dun raw sa cellphone ng ate ko. Masyado raw kasi silang close dalawa kaya alam niya ang password ng cellphone ng ate. Kinuha niya raw talaga ang cellphone number ko para makapagpasalamat. Tinanong pa niya ako kung gusto ko raw ba na samahan muna siya nang sa ganon ay mailibre niya ako ng pagkain bilang pasasalamat niya sa pagtanggol at pagtago ko ng kaniyang pag-iyak kagabi. At dahil umuuwi naman unti-unti ang mga barkada ko nung araw na yon, ay tinanggap ko na ang alok niya. Nakipagkita ako sa kanya sa isang mall at kumain kami sa labas. Pagkatapos ay nanood kami ng sine. Mama Mia, unang beses ko po yun na manood ng sine kasama ang isang babae. Actually, kasama ang kahit sino. Kahit na may pampanood naman ako ng sine ay hindi ko ginagawa dahil para sa akin ay boring yon. Pero nung makasama ko si Emily sa panonood ng sine ay hindi naman talaga boring. Lalo pat nakakonsentrate lang kami sa palabas. Isang Marvel na palabas ang pinanood namin. Pagkatapos naming manood ng sine ay pumasyal pa kami sa isang parke na malapit lang din sa mall. Masaya kaming nag-uusap dalawa. Doon ay in-open up niya sa akin kung bakit siya umiiyak sa kwarto ko nung nakaraang gabi. Ang sabi niya Mama Mia ay iniwan daw kasi siya ng 7 taon na niyang boyfriend. Naging maganda, naging mabait, masunurin, at lovable daw siyang girlfriend. Kaya naman hindi niya talaga matanggap na bigla na lang nagbago ang damdamin ng lalaki at naghanap ng ibang babae. Masakit na masakit raw para sa kanya yon. Hindi niya raw matanggap. Sabi ko, siguro nga hindi lang talaga sila itinakda sa isa't isa. Siguro nga may ibang nakalaan para sa kanya. Nagpasalamat siya sa akin dahil kahit papaano ay gumaan raw ang pakiramdam niya nung nasabi na niya sa akin ang totoong dahilan ng kanyang pag-iyak. Kahit daw kasi close sila ng ate ko ay hindi pa niya nasasabi rito na hiwalay na sila ng boyfriend niya.
Dahil ang ate ko raw, Mama Mia, ay ayaw na ayaw daw talaga sa boyfriend niya noon. Kaya naman, alam niyang pagagalitan siya ng ate ko kapag iiyak siya sa harapan nito. Sa pag-uusap namin ay muli na namang naiyak si Emily. Kaya inalo ko na lang siya. Mula nga noon, Mama Mia, ay naging malapit kami ni Emily sa isa't isa. Mula noon ay palagi na lang siyang nakatambay sa bahay namin at nag-uusap kami. Isang araw ay inaya ako ni Emily sa isang gimmick. Sabi ko, ayoko na mga co-teachers niyang kasama namin dahil maboboard lang ako. Hindi naman ako makaka-relate sa mga pag-uusapan nila. Kaya ang suggestion ni Emily ay siya na lang daw ang sasama sa akin at sa mga barkada ko. Natuwa ako noon, Mama Mia, at naisip ko merong isang tao na handa akong kilalanin. Merong isang tao na handang pasukin ang mundong ginagalawan ko. Kaya naman, ipinagpaalam ko sa barkada ko kung pwede ko bang isama si Emily sa gimmick namin. At game na game naman sila kaya walang naging problema. Sa pagsama-sama ni Emily sa amin, Mama Mia, ay aaminin ko po na siya po ang gumagastos madalas sa aming mga lakad. Wala naman kasi akong trabaho at ayaw na akong bigyan ng allowance ng mga magulang ko. Siguro hitting two birds na rin with one stone. Una, may nakakausap ako tungkol sa problema ko. Pangalawa, may nanlilibre sa akin. Kaya masaya na rin ako sa company ni Emily. Lasingan, gimikan, lahat ng yon sinabayan niya. Siguro dahil nagmo-move on pa rin siya nung mga panahon na yon. Siguro dahil nagme-mend a broken heart pa rin siya. Kaya mas gusto niyang sumama sa amin at magpakalasing kaysa sa sumama sa mga co-teachers niya at sa ate ko. Mama Mia, ang hindi ko lang akalain ay dahil pala sa pagsama-sama sa akin ni Emily ay mawawala ang kalayaang tinatamasa ko. Isang araw, Mama Mia, ay inaya ko si Emily na sumama sa mga barkada namin dahil mag-iinuman kami. Sumama naman siya pero nung araw na yun ay hindi siya masyadong uminom. Sabi niya, nakakahalata na raw siya na baka ang atay niya ay hindi na magiging maganda ang health nito. Araw-araw na rin kasi daw siyang umiinom. Ayaw daw niyang magka-liver cirrhosis kagaya ng tatay niya. Kaya naman hindi ko siya pinilit. Uminom kami ng mga barkada ko samantalang si Emily ay pasip-sip lang ng konti. Hanggang sa hindi ko na namalayan, Mama Mia, na nalasing na ako. Well, sanay na naman akong malasing. Sanay na akong pasuray-suray umuwi ng bahay namin. Pero nung gabing yun ay kakaiba po ang nangyari. Dahil sa magkadikit kaming dalawa ni Emily at nag-uusap na para bang kami lang dalawa ang tao sa mundo, ay hindi po napigilan ng sarili ko ang mag-init, Mama Mia. Bulungan kasi kami ng bulungan. Nasa tenga ko lagi ang labi niya at ang labi ko naman ay nasa tenga niya. Nag-init ang pakiramdam ko, Mama Mia. Hanggang sa makita ko na lang na bagsak na ang mga kasamahan ko sa pag-inom. Ako na lang ang natitira at si Emily. Sa hindi ko mawaring dahilan ay bigla na lang kaming dalawang naghalikan. Mapupusok at malalim ang halik na yon. Hanggang sa hindi ko na namalaya na pumara na pala kami ng taxi. Pumunta kami sa isang pinakamalapit na motel doon sa pinag-inuman namin. Iniwan ko ang mga barkada ko doon. Pagkapasok pa lang namin sa motel, Mama Mia, ay agad-agad na akong sinunggaba ni Emily ng halik. Hindi naman ako nagpatalo at humalik ako sa kanya. Hindi ko naman first experience si Emily. Marami na po akong mga nakasiping na iba't ibang babae. Yung iba nga kabarkada ko pa. Pero siguro, Mama Mia, dahil mas mature si Emily sa akin, ay mas marami siyang alam tungkol sa pakikipagtalik. Mama Mia, ginawa niya sa akin ang mga bagay na hindi ko pa kailanman naranasan mula sa ibang mga babaeng nakasiping ko. Aminin ko na nag-enjoy ako nung gabing yon.
Nawala ang kalasingan ko, Mama Mia, dahil enjoy na enjoy ako sa ginagawa ni Emily sa aking katawan. Hindi naman ako nagpatalo sa kanya. Binigay ko lahat ng gusto niya. Lahat ng sabihin niya na gawin ko ay ginawa ko. Mama Mia, naging masarap at masaya ang gabing yon. At hindi ko lubos maisip na maulit at mauulit pa pala yun. Hanggang sa isang araw ay pinasok na niya ako sa kwarto ko. Gabi yun, Mama Mia, at doon siya nakikitulog sa bahay namin dahil may tinatapos raw silang trabaho ng ate ko. Hindi nakalak ang pinto ko noon. Kakapasok ko pa lang kasi at hindi pa ako matutulog. Bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok si Emily. Nilak niya ang pinto, Mama Mia. Pagkatapos ay sinunggaban niya ako ng halik. Hindi na naman ako nagpatalo. Mama Mia, nagpadala ako sa init na aking nararamdaman. Dahil ang buong akala ko ay ganun-ganun lang ang lahat sa amin ni Emily. Ang buong akala ko ay enjoy lang ang lahat sa amin. Oo, masaya akong kasama siya pero hindi ko naman naisip na pagmamahal na yon. Ang sa akin lang, Mama Mia, ay nakukuha ko ang mga kapritsyo ko sa kanya. Pati na rin ang hilig ko sa kama. Kaya naman naging masaya ako sa sitwasyon namin. Kaso lang, yun pala ang gabi na magtatapos ang lahat ng kasiyahan ko. Mama Mia, ang buong akala ko talaga ay nailak ni Emily yung pinto. Grabe ang gabing yun. Ilang beses at ilang ulit naming pinagsaluhan ang isang makamundong pagnanasa. Pero bigla na lang akong nagising, Mama Mia, sa tili ng mga babae. Nakita ko ang ate ko at ang nanay ko na tumitili sa harapan namin, habang kami ni Emily ay magkayakap sa kama ko na hubot-hubad. Hindi ko maalaman kung ano ang gagawin ko. Si Emily naman ay bigla niyang hinablot ang kumot at itinakip niya sa kanyang katawan. Pumasok din ang papa ko at ang iba pa naming mga kamag-anak. Compound kasi ang lugar namin, Mama Mia. Kaya marami kaming mga kamag-anak doon. Akala nila kung ano ang nangyari. Mama Mia, nagulantang ang buong angkan namin dahil sa pangyayaring yun. Sinabi ko sa kanila na wala lang yun. Na-trip lang talaga namin ni Emily ang isa't isa. Pero nagbago ang timpla ni Emily, Mama Mia. Ang sabi niya, nagmamahalan raw kami. Ang sabi niya, Mama Mia, ay matagal na raw naming ginagawa ang bagay na yon at may relasyon daw kaming dalawa. Oo, tama siya, matagal na naming ginagawa ang bagay na yon. Pero relasyon? Wala naman kaming kahit na anong relasyon na napag-usapan. Mama Mia, akala ko nga ay magagalit ang mga magulang ko dahil sa nadat na nila sa amin ni Emily. Pero bigla na lang silang naging masaya at natuwa. Inutusan pa nila kaming magbihis na at kakain na sa labas. Nung magbibihis na kami ay tinanong ko si Emily kung bakit niya sinabi na nagmamahalan kaming dalawa. Ang sabi niya ay para tumigil na raw ang lahat. Para daw wala nang mangungulit sa amin. Sumang-ayon na lang ako dahil ang totoo ay tumigil nga naman talaga ang pamilya ko nung sabihin niya na nagmamahalan kami. Sabay kaming bumaba at kumain. Mama Mia, doon ay parang natutuwa pa ang mga magulang ko sa akin. Sa wakas ay magkakaroon na raw ng direksyon ng buhay ko. Hindi ko naman sila masaway sa mga pinagsasasabi nila dahil nga tinitignan ako ni Emily. Pero Mama Mia, mula nung araw na yon ay palagi na lang gusto ng mga magulang ko na nakikitang magkasama kami ni Emily. Si Emily din ay nagbago. Gusto niya ay palagi na lang siyang nakabuntot sa akin. Gusto niya kahit saan ako ay nandun siya. Nakakasakal, nakakairita. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, pag-uwi ko ng bahay ay bigla na lang akong ipinatawag ng tatay ko. Ang sabi niya, kailangan ko raw panagutan si Emily. Sabi ko ay ayos naman ang usapan naming dalawa ni Emily. Masaya kami sa aming sitwasyon at wala kaming sinasagasa ang ibang tao. Pero ang sabi ng tatay ko, Mama Mia, ay buntis raw si Emily. Papunta na raw sila
ng kaniyang mga magulang dito sa amin at pag-uusapan ng aming kasal. Pumalag ako, Mama Mia, at ang sabi ko hindi pa ako handang magpakasal. Hindi pa ako handang iwan ang pagkabinata ako. Pero nagalit ang mga magulang ko. Sabi nila, dapat daw sana hindi ko ginalaw si Emily kung hindi pa pala ako handa sa isang responsibilidad na mabigat. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon para makatutol. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga magulang ni Emily. Ang sabi ng tatay ko ay itatakwil niya ako, Mama Mia. At hindi na niya ako ituturing na anak kung sakali mang hindi ko panagutan si Emily. Nakakahiya raw sa mga magulang ni Emily kung hindi ko siya pananagutan. 19 years old pa lamang ako noon, Mama Mia. Hindi ko pa alam kung papaano ba tumakbo ang mundo. Hindi ko pa alam kung ano ba ang mga responsibilidad kapag nag-asawa na ang isang tao. Nagpatianod ako sa kanilang mga sinasabi. Nagpatianod ako, Mama Mia, sa kanilang mga desisyon. At nung gabing yun ay tinakda kaagad ang magiging araw ng kasal naming dalawa ni Emily. Yun ay 2 buwan matapos ang pag-uusap na yun. Ayaw daw kasi ng mga magulang ni Emily na masyado nang mahalata ang kanyang tiyan bago kami magpakasal. Gusto raw nilang pangalagaan ang kanilang reputasyon lalo na't isang guro si Emily. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasal namin. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko nung araw na yon. Hindi ako makangiti dahil hindi ako masaya. Nagpatianod lang talaga ako sa gusto ng mga tao sa paligid ko. At nung unang gabi ng aming pagiging mag-asawa ni Emily, ayun pa ang unang gabi na naging awkward kami sa isa't isa. Walang nangyari sa amin nung araw na yon. Magkatabi kami sa kama, oo. Pero nakatalikod kami sa isa't isa. Nagsorry si Emily sa akin dahil ang sabi niya kailangan lang daw talaga niyang gawin ito. Nagalit ako sa kanya, Mama Mia. Sabi ko, bakit sa mga magulang ko at sa mga magulang niya unang sinabi ang tungkol sa kanyang sitwasyon at hindi sa akin, na ako naman ang nakabuntis sa kanya. Sabi niya natatakot raw siya na baka hindi ko siya panagutan. Natatakot raw siya na baka umatras ako at lumayas na lang basta sa amin. Mama Mia, nagpatuloy po ang relasyon naming dalawa ni Emily. Hindi masaya pero ganun pa rin. Hanggang sa bumukod na kami ng bahay. At nung bumukod na kami ng bahay ay nakaramdam ako ng konting kalayaan. Wala kasi ang mga magulang ko doon kaya nagkulang na ako ng mga taong sumisermon sa akin. Balik ako sa dati, Mama Mia. Lagi akong umiinom kasama ng mga barkada ko. Pag-uwi ko sa bahay ay laging ang galit na mukha ni Emily ang nakikita ko. Galit na galit siya kung bakit nagagawa ko parang bumarkada gayong malapit na siyang manganak. Pero hindi ko siya pinapakinggan. Lagi kong sinasabi sa kanya na kasalanan niya kung bakit kami nandito sa ganitong sitwasyon. Ayoko pang mag-asawa pero pinilit nila ako. Mama Mia, paulit-ulit yun. Paulit-ulit kaming nag-aaway. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni Emily. Wala ako sa tabi niya nung manganak siya dahil nandun ako sa barkada ko kasama ko ang isang babaeng ka-fling ko. Tinatawagan ako ng mga magulang ko lalong-lalo na ng ate ko dahil dinudugo na raw si Emily. Hindi ko sila sinasagot pero nagte-text sila sa akin kaya nalalaman ko ang sitwasyon. Ewan ko ba, Mama Mia, pero parang hindi ako nakaramdam ng konsensya noon. Parang hindi ko alam. Pero secretly ay wini-wish ko na sana mawala ang batang yun. Nang sa ganun ay mawalan na rin kami ng koneksyon ni Emily sa isa't isa. Pero hindi nangyari ang wish ko, Mama Mia. Dahil ipinanganak ni Emily ang aming baby girl. Sabi nila kamukhang kamukha ko raw ang bata. Ganun na ganun raw ang mukha ko nung bata pa ako. Pagkarating ko doon ay nagalit sa akin ang mga magulang ko at tinanong kung saan ako galing. Sabi ko ay may pinuntahan lang akong kaibigan. Nagalit sila sa akin dahil napaka-irresponsable ko raw talaga. Dapat lagi ko nang inuuna ang mag-ina ko.
Dapat lagi ko nang inuuna ang mga kailangan ni Emily dahil kailangan daw ako ng asawa ko, lalo ngayon kakapanganak pa lang niya. Pero hindi ako nakinig sa kanila. Hindi ko man lang tiningnan ang bata, Mama Mia. Hindi ko man lang siya hinawakan. Ngumiti si Emily sa akin. Hindi siya galit. Pero Mama Mia, hindi ako makangiti pabalik sa kanya dahil ako ay galit pa rin sa mga ginawa niya sa akin. Pagka-uwi namin ng bahay ay walang nagbago. Lagi akong sinesermonan ng mga magulang ko na alagaan ko raw si Emily at ang baby namin pero hindi ko naman ginagawa. Pakialam ko ba? Wala naman sila doon kaya hindi nila malalaman na pinapabayaan ko ang aking mag-ina. Siguro Mama Mia ay dumating na rin sa punto ng buhay ni Emily na napapagod na rin siyang sermonan ako. Napapagod na rin siyang sabihin sa akin kung ano ang mga gusto niyang gawin ko. Kaya hinahayaan na lang niya ako. Ewan ko ba Mama Mia? Ang kasal naming dalawa ay parang sa papel na lang talaga. Ang gusto ko nga'y hingingin sa kanya noon na makipag-annulment sa akin. Pero hindi ko alam kung papaano ko sisimulang sabihin yon. Hanggang isang araw, Mama Mia, sinundo ako ng mga barkada ko sa bahay. Nakiusap si Emily na kung pwede ay wag muna akong umalis dahil nilalagnat raw siya at walang magbabantay sa baby namin. Sabi ko hindi pwede. Kailangan ako ng mga barkada ko at may inaayos kaming negosyo. Wala naman talagang negosyo, Mama Mia. Mga babae lang naman ang kasama namin. Pero yun ang naisip kong paraan nang sa ganun ay wag na niya akong kulitin pa. Nakalis ako ng matiwasay sa bahay. Inoff ko rin ang cellphone ko, Mama Mia, dahil ang balak ko talaga ay mag-enjoy ng buong weekend na yon. Wala akong balak umuwi ng bahay. Ang gusto ko ay magliwaliw. Ang gusto ko ay maramdaman ko ulit ang kalayaan ko. Nung hindi pa ako pinikot ni Emily. Mama Mia, nagpunta kami ng Batangas kasama ang mga kaibigan ko dahil may isa pong bakla na nagkagusto sa isa kong kaibigan na nanlibre sa amin. May mga babae rin kaming kasama at syempre may babae ako doon. Enjoy na enjoy ko ang bakasyon ko na yon. Inuman, sex, tawanan, yun lang ang ginagawa ko sa araw na yon. 3 araw akong nawala, Mama Mia. 3 araw akong nagpakaliwaliw at nagpakasaya sa piling ng ibang babae. 3 araw kong kinalimutan na may mag-ina akong naghihintay sa akin. Nung pabalik na ako ay tsaka ko inon ng cellphone ko. Ang dami-daming messages pero hindi ko binasa. Ayokong basahin dahil ang buong akala ko, Mama Mia, ay puro na naman yun paninermon mula sa mga magulang ko. Baka nalaman nilang umalis ako. Baka nalaman nilang hindi ko inalagaan ang mag-ina ko. Kaya hinayaan ko na lang ang mga messages na yon at hindi ko inopen. Pauwi na sana ako ng bahay nung mag-aya pa ang isang barkada ko na mag 1 bottle na muna kami. At syempre ang 1 bottle na yon ay hindi naman talaga 1 bottle, Mama Mia. Naging 3 cases ng beer yon. At nung medyo nalasing-lasing na ako ay inihatid na nila ako sa bahay. Pagdating ko doon ay madilim na madilim ang bahay namin. Kumatok ako sa pinto. Tinawag ko ang pangalan ni Emily pero walang sumasagot. Pipilitin ko sanang buksan ang pintuan pero hindi ko alam kung paano, nakalock naman kasi yon, Mama Mia. At nakakahiyaman pong aminin pero wala akong susi sa sarili naming bahay. Kaya nag-antay na lang ako sa labas. Nakatulog na ako't lahat. Nilamok na ako't lahat pero walang Emily na dumating. Kaya naman naisipan kong buksan ng telepono ko. Malapit na palang mag-empty bath yun. At nung binuksan ko yun, isa-isang mga message, Mama Mia, ay bigla na lang nawala ang kalasingan ko. Nakita kong isinugod pala sa ospital ang asawa ko. Dahil nung bumisita raw nung isang araw ang mga magulang ko sa amin, ay nakahandusay raw ito sa sahig at nanginginig. Mataas na mataas raw ang lagnat nito habang ang baby namin ay iyak ng iyak. Siguro ay nagugutom na raw.
Mama Mia, minura-mura ako ng mga pamilya ni Emily at ng sarili kong pamilya dun sa text messages na yon. Napakawalang kwenta ko raw tao. Hindi ko man lang daw nagawang alagaan ang mag-ina ko. Dali-dali akong umuwi ng bahay namin. Alam ko kasi na nandun ang baby ko. Pagdating ko doon, Mama Mia, ay nandun nga si ate at inaalagaan ng anak ko. Pagkarating ko ay sampalagad ang binigay ni ate sa akin. Para na raw niyang kapatid si Emily kung ituring. Mabait raw si Emily. At alam daw ni ate na minahal ako ni Emily pero ako itong gago. Ginawa ko lang daw na pampalipas oras ang best friend niya. Tinanong ko si ate kung saang ospital dinala si Emily at sinabi naman niya agad. Kahit na galit pa ang ate ko ay hindi ko muna siya sinagot at umalis ako at pumunta agad ng ospital. Pagkarating ko doon, Mama Mia, ay nandun ang mga magulang ko at ang mga magulang ni Emily. 2 suntok agad ang natanggap ko. Suntok mula sa papa ko at suntok mula sa papa ni Emily. Galit na galit sila sa akin. Pero naiintindihan ko naman ang galit nila. Ang gusto ko lang nung mga panahon na yun ay makita si Emily at makahingi ng tawad sa kanya. Gusto mong makita si Emily? Nasa ICU ngayon ang asawa mo. Alam mo bang may malala pala siyang sakit pero hindi niya sinasabi sa'yo? Hindi niya sinasabi kahit kanino. Alam mo ba yun, ha? Justin, alam mo ba? Paulit-ulit na tanong ng mga tao sa paligid ko. Umalingaw-ngaw sa akin ang sinabi nilang may malubhang sakit pala si Emily. Kaya naman pala, Mama Mia, mga ilang araw nang nakakaraan ay laging sinasabi ni Emily sa akin na ibabalik rin daw niya ang kalayaan ko. Maghintay lang daw ako. Doon ay bumuhos bigla ang mga luha ko. Umiyak ako ng umiyak, Mama Mia. Nagpumilit akong pumasok sa ICU at nung makapasok ako ay nakita akong walang malay ang asawa ko. Nakakoma raw siya, Mama Mia, at hindi nila alam kung kailan ito magigising muli. Grabing sakit ang dinanas ko noon. Grabing pagsisisi ang naramdaman ko noon. Kung alam ko lang sana na ganito ang sitwasyon ni Emily. Kung alam ko lang sana na may sakit pala siya. Siguro naging iba ang desisyon ko nung araw na yon. Siguro hindi na lang ako umalis at tagstay na lang ako sa tabi niya. Bakit naman kasi inilihim pa ni Emily ang kanyang kalagayan? Mama Mia, simula sa araw na yun ay ako na lagi ang nagbabantay kay Emily sa ospital. Lagi akong pinapaalis ng mga magulang niya pero nakiusap ako. Buti na lang at nakiusap rin ang mga magulang ko sa mga magulang ni Emily para sa akin. Bigyan raw ako ng pagkakataon na alagaan ko man lang ang asawa ko. Yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Inalagaan ko si Emily. Kahit hindi niya nakikita, kahit hindi niya naririnig, sinasabi ko sa kanya na mahalaga siya sa akin. Doon ko na-realize, Mama Mia, na hindi lang pala basta mahalaga sa akin si Emily kundi mahal ko siya. Matagal ko na pala siyang mahal, hindi ko lang na-appreciate. Dahil ang buong akala ko ay galit ako sa kanya dahil pinikot niya ako. Mama Mia, umiiyak ako araw-araw, humihiling sa Diyos na sana bigyan pa niya kami ng isa pang pagkakataon ni Emily para maituwid ang aming mga pagkakamali. Para panindigan ang kasal naming dalawa. Para panindigan namin ang isa't isa. Mahal na mahal ko si Emily. Doon ko naramdaman kung gaano siya kahalaga para sa akin. Lumipas ang 1, 2, 3 linggo, Mama Mia, pero hindi pa rin nagigising ang asawa ko. Lagi akong nakikiusap sa Panginoon at sa mga doktor na iligtas nila ang asawa ko. Patong-patong na rin ang mga bills namin sa ospital. Tumutulong naman lahat ng mga kamag-anak namin ni Emily, kaya hindi masyadong mabigat yon para sa amin. Mama Mia, yung anak ko, pagka-uwi ko galing ospital ay siya lagi ang inaalagaan ko.
Dinilit ko na rin ang lahat ng mga cellphone numbers ng mga barkada ko. Nang sa ganun ay hindi na nila ako matawagan pa at hindi na nila ako maaya pa sa mga bagay na hindi maganda. Grabe ang iyak ko araw-araw, Mama Mia, para magising si Emily. Hanggang isang araw ay nagkaroon ng milagro. Laking pasasalamat ko talaga sa Diyos nung bigla na lang ay gumalaw ang mga kamay ni Emily habang hawak-hawak ko ang mga ito. Nataranta akong tinawag ang mga doktor. Mama Mia, masayang masaya ako dahil nagising na ang asawa ko. Nung makita niya ako ay lumuha siya. Nagsorry agad ako sa kanya at ang sabi ko babawi ako. Tumango-tango lang siya, Mama Mia, at wala talaga akong makita ni katiting na galit sa kanyang mga mata. Inamin ko sa kanya lahat ng mga kasalanan ko at nagsorry ako. Tumango lang siya. Hindi pa siya masyadong makapagsalita noon dahil sabi ng doktor ay nag-a-adjust pa raw ang sistema niya. Pero naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. Naramdaman ko na sa paghawak niya sa mga kamay ko, Mama Mia, ay pahiwatig yun na napatawad na niya ako sa lahat ng kasalanan ko. Kaya naman, Mama Mia, inalagaan ko pa siya lalo. Pinakita ko sa kanya ang pagmamahal ko. Ang pagmamahal na alam kong matagal na niyang inaasam. Mahal na mahal ko na si Emily. Pagkatapos ng 3 araw, ang sabi ng doktor ay baka pwede na kaming ma-discharge. Pwede raw na sa bahay na magpatuloy ng pagpapagaling niya si Emily. Mama Mia, tinanong ko ang doktor kung ano nang nangyari sa malubhang sakit ni Emily. Pero umiling-iling ang doktor, Mama Mia, at halata sa kanyang mukha ang kanyang kalungkutan. Pasensya ka na, pero wala na kaming magagawa sa sakit ni Justin. Ang magagawa mo na lamang ay bumawi sa asawa mo. Ang magagawa mo na lamang ay gamitin ang lahat ng natitirang oras niyo para iparamdam sa isa't isa ang inyong pagmamahal. Mama Mia, doon ko nalaman kung gaano pala kalala ang sakit ni Emily. May brain tumor pala siya, Mama Mia. At cancerous daw yun. Nasa stage 3 na, kaya mahirap na talagang nagamutin pa. Umiyak ako ng umiyak sa harapan ng doktor. Pumunta ako sa chapel, Mama Mia, at hiniling ko sa Diyos na sana ako na lang ang may sakit. Sana ako na lang ang parusahan niya dahil ako naman itong makasalanan. Ewan ko ba? Siguro hindi lahat ng dasal natin ay dinidinig ng Diyos. Kaya sinunod ko ang payo ng doktor. Pagka-uwi namin ng bahay ay inaalagaan ko si Emily. Pero alam mo ba kung ano ang mas masakit, Mama Mia? Sa tuwing sinusumpong si Emily ng sakit niya at sumisigaw sa sobrang sakit, ay para akong sinasaksak ng maraming kutsilyo sa dibdib ko. Paulit-ulit. Kung pwede ko lang kunin ang sakit na nararamdaman niya ay ginawa ko na. Kung pwede lang na ako na lang sana ang magdusa ay ako na lang at hindi na si Emily. Ako na lang at wag na ang babaeng mahal ko. Mama Mia, sa bawat araw na lumipas ay pinaramdam ko kay Emily kung gaano siya kahalaga sa akin. Nililibot ko siya sa iba't ibang lugar. Dinadala ko siya sa dagat dahil alam kong paborito niya doon. Dinadala ko siya sa mga mapapayapang lugar at palagi ko siyang niyayakap, hinahalikan at sinasabihang mahal ko siya. Alam ko kasi anumang minuto, anumang oras at anumang araw ay pwede siyang mawala sa akin. Hanggang isang araw, Mama Mia, nag-uusap kaming dalawa ni Emily sa loob ng kwarto namin. Humingi siya ng tawad sa akin. Ang sabi ko, wala naman siyang kasalanan. Ako ang dapat humingi ng tawad sa kanya dahil naging pabaya ako. Pero ang sabi niya, Mama Mia, kasalanan niya daw ang lahat dahil pinilit niya akong pakasalan siya. Alam naman daw niya sa umpisa pa lang na wala akong nararamdaman sa kanya. Sabi ko, hindi totoo yun. Ang totoo ay mahal na mahal ko siya at hindi ko lang nakita yun noon. Umiyak ako ng umiyak nung gabing yun.
Pero ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ay palayain ko na raw ang sarili ko mula sa mga kasalanang nagawa ko. Patawarin ko na raw ang sarili ko at mag-umpisa raw akong muli. Mama Mia, malaki raw ang bilib niya sa akin. Alam niya raw na makakayanan ko lahat ng pagsubok na darating sa buhay ko. Kahit wala na siya. Nung sabihin niya ang mga salitang kahit wala na siya ay halos mabaliw ako. Hindi ko halos maramdaman ang sarili ko noon. Nakiusap ako sa kanya na huwag magbanggit ng mga bagay na ganon dahil hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin. Pero ngumiti lang siya at hinawakan ang aking mukha tsaka hinalikan. Mahal na mahal kita, Justin. Mahal kita higit pa sa anumang pagmamahal na naramdaman ko dito sa mundo. Mahal kita higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Ingatan mo lagi ang anak natin at ingatan mo lagi ang sarili mo. Dasal ko, Justin, na kapag wala na ako, ay makakahanap ka rin ng babaeng tunay na tatanggap sa'yo. Ng babaeng mamahalin mo rin ng buong buo. Huwag kang mahihiyang magmahal ulit, ha? Huwag kang mahihiyang magpakasal ulit dahil ayos lang sa akin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Palalayain din kita. Mama Mia, niyakap ko ng mahigpit si Emily nung mga panahon na yon. Magkayakap kaming dalawa habang natutulog. Kinakantahan pa niya ako. At nung nakatulog siya, ako naman ang kumanta para sa kanya. Paulit-ulit akong nagdasal sa Diyos na sana ibalik niya ako sa nakaraan. Sana ibalik niya ako sa mga panahon na malakas, masaya, at healthy pa si Emily. Sana ibalik niya ako sa panahon kung kailan kaya ko pang mahalin ng buong buo si Emily. Kung kailan pwede pa akong bumawi sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa kanya. Yun ang nakatulugan kong dasal, Mama Mia. Nung magising ako ay yakap-yakap ko pa rin si Emily. Pero nung galawin ko siya, Mama Mia, ay natigilan ako. Naninigas na ang kaniyang katawan. Nung tingnan ko ang kaniyang mukha ay putlang-putla na siya, Mama Mia, at halatang wala ng dugong dumadaloy sa kaniyang katawan. Sumigaw ako. Umiyak. Dahil alam kong wala nang babaeng mahal na mahal ko. Niyakap ko siya at paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan niya. Sinisigaw ko rin kung gaano ko siya kamahal. Sinisigaw ko rin na sana naramdaman niya sa mga huling araw niya na minahal ko talaga siya ng totoo. Mama Mia, mahal na mahal ko si Emily. Pero wala na akong nagawa dahil kinuha na siya sa akin ng Diyos. Ilang oras pa ako sa ganoong sitwasyon. Ilang oras pa akong yakap-yakap lang si Emily dahil kami lang namang dalawa ang nasa bahay noon. Ang anak namin ay nasa mga magulang ko at sila muna ang nag-aalaga habang inaalagaan ko noon si Emily. Masakit. Masakit dahil wala na ang babaeng pinakamamahal ko. Pagkatapos ng ilang oras ay dumating ang ate ko. Nakita niya ako sa ganong sitwasyon at umiyak siya ng umiyak. Siya na rin ang nag-asikaso ng lahat. Siya ang tumawag ng punerarya, Mama Mia, at siya ang nag-arrange sa lahat dahil wala akong lakas na gawin yon. Hindi ko alam kung paano yun gagawin. Ang ginawa ko lang ay umiyak ng umiyak. Hanggang sa maubos na siguro ang luha ko, Mama Mia. Nakatulala lang ako sa buong lamay ni Emily. Marami ang nakikiramay pero wala ni isa sa kanila ang nagpagaan ng nararamdaman ko. At nung mailibing na nga si Emily, Mama Mia, ay kasabay niyang nailibing ang puso ko. Winish ko sana noon na sana pati na lang ako ay ilibing na rin. Gusto ko na lang sumama kay Emily. Pero alam kong hindi pa maaari. Meron kaming anak na kailangan kong alagaan at kailangan kong protektahan. 2 buwan siguro akong nagluksa ng todo-todo.
Pagkatapos ng 2 buwan, Mama Mia, hindi ko masasabing ayos na ako. Pero nakakagalaw na ako. Naiisip ko ng alagaan ang anak ko. Naiisip ko nang ibuhos sa kanya lahat ng pagmamahal ko. Kaya naman, sinabi ko sa mga magulang ko na kukunin ko na ang bata. Pero hindi sila pumayag. Ang gusto nila ay ako ang bumalik sa bahay namin dahil kailangan ko raw ng support system sa mga panahon na ito. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanila. Umuwi ako ng bahay namin ni Emily at inimpake lahat ng gamit ko at umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Mama Mia, habang karga-karga ko ang anak ko ay nakikita ako sa kanya, ang namayapa kong asawa. Kahit papaano ay may kasiyahan na rin sa dibdib ko. Dahil nawala man si Emily ay may iniwan naman siya sa akin. Isang tao na kailanman ay hindi mawawala sa akin. At dahil sa anak ko, Mama Mia, ay nagpursige ako sa buhay. Kahit na medyo matanda na ako ay bumalik ako sa pag-aaral ko. Nag-alternative learning muna ako, Mama Mia. At nung mabigyan na ako ng diploma ay tsaka ako nag-apply para sa college course. At ngayon nga, Mama Mia, ay matatapos na ako sa aking pag-aaral bilang psychologist. Wala pa ring bagong babae sa buhay ko. Wala pa ring bagong babaeng nakapalit kay Emily dito sa puso ko. Siya pa rin talaga ang tinitibok nito, Mama Mia. Siya pa rin talaga ang iniibig nito. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Hindi ko alam kung magmamahal pa ako ulit. Isa lang ang sigurado ko, Mama Mia. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin si Emily. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kwento ko, nawa ay huwag kayong tumulad sa akin. Pahalagahan niyo ang mga taong nandyan sa tabi ninyo. Pahalagahan niyo ang mga taong mahal niyo. Lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Pahalagahan niyo ang mga asawa ninyo. Dahil baka magiging huli rin ang lahat bago niyo ma-realize kung gaano niyo sila kamahal. Mama Mia, nagpapasalamat na rin talaga ako sa Diyos. Dahil kahit na gano'n ang nangyari, kahit na gaano ako naging masamang asawa kay Emily, ay binigyan pa rin niya ako ng konting pagkakataon at konting panahon na makasama ang mahal ko. Pwede naman kasi noon na hindi na nagising si Emily mula sa pagkakakoma niya. Pero binigyan ako ng Diyos ng ilang araw na makasama siya. Binigyan ako ng Diyos ng ilang araw para bumawi sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa kanya. Sana lahat tayo ay mabigyan ng ganong klaseng pagkakataon. Pero habang nandyan pa, habang healthy pa sila at habang ligtas pa sila at ligtas ka pa, sana gumawa ka ng paraan para maiparamdam mo kung gaano mo sila kamahal. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pakikinig mo nitong kwento ng buhay ko. Maraming salamat nga po pala, Mama Mia, sa iyong YouTube channel dahil isa po kayo sa mga dahilan kung bakit unti-unti ay nakakabangon ako. Nakikita at naririnig ko sa iyong YouTube channel, Mama Mia, na hindi lang pala ako ang pinakamakasalanang tao sa mundo. Marami pala kami. Pero lahat kami ay may tsansang magbago. Lahat kami ay may tsansa para ituwid ang mga naging pagkakamali namin sa aming mga buhay. Hanggang dito na lamang, lubos na nagpapasalamat, Justin. Justin, tama ka. May mga pagkakataon talaga na hindi natin na-appreciate ang mga taong nagmamahal sa atin ng lubusan. At kung minsan, nagiging huli na ang lahat bago pa natin mapagtanto ang malaki nating pagkakamali. Alam mo, Justin, napanood ko yung movie ni na Marian at Ding Dong na Rewind. Para bang ganun na ganun ang nangyari sa'yo, pero magkaibang sitwasyon nga lang. Alam mo ba na ganun din ang pinagdadaanan ko? May isang tao kasi
na alam kong mahal na mahal ako. May isang tao na alam kong handang suungin ang lahat para sa akin. May isang taong mas mahal ako kahit kanino man dito sa mundo. Pero binaliwala ko yun. Nasanay ako na nandyan siya lagi sa tabi ko. Nasanay ako na lagi siyang naghihintay sa akin. Nasanay ako na kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, ay hindi niya ako iiwanan. Pero alam mo ba ang nangyari? Na-realize niya na kailangan niya rin gawin ang pagmamahal na binibigay niya sa akin sa sarili niya. Kailangan niyang unahin ang sarili niya. At ngayong ginagawa niya na yun, ngayon ko nare-realize kung gaano pala ako katanga at kawalang kwenta. Sana nga, ipagdasal niyo rin ako na hindi pa uli ang lahat para sa amin. Sana nga, ipagdasal niyo rin na lahat po ng dumadaan sa mga pinagdadaanan natin ngayon ay makakalampas dito at makakalampas sila ng magkasama. Maraming salamat ulit, Justin, at sa iyo na nakikinig ngayon sa ating kwento. Medyo nadala ako dun sa emosyon ni Justin. Maraming thank you po. Pag may comment po kayo tungkol sa kwento ni Justin o kahit anong gusto nyong itanong sa akin, mag-comment lamang po kayo dyan sa baba. Handang-handa po ang inyong Mama Mia para tignan, basahin at mag-reply kung kinakailangan. At kung may maire-reply ako, magre-reply po ako. Sana po hindi po yun joke, na hinihiling ko po ang dasal ninyong lahat para maging maayos po ang buhay na meron ako ngayon at ang relasyon na pilit kong inaayos. Maraming thank you. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. I-click lang po ang subscribe button. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Kung may sarili rin kayong kwento ng buhay na pwede nyong i-share o gusto nyong i-share sa iba nating mga tagapakinig, huwag po kayong mahihiyang mag-email sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Paki-follow na rin po ako sa lahat ng aking mga social media accounts, social media pages, Facebook, TikTok, Instagram, Mama Mia Cagayan de Oro. Hanggang dito na lamang po. Magandang araw sa inyong lahat.